pangamuyo sang malinaw. Let us have our silent prayer this time. This time we will have our call to worship. I will be reading to you from the book of Psalms. Psalm chapter 150 verses 1 to 6. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud flashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. For our opening prayer, let us request Pastor Robertson. Magapangamuyo kita sa siningat inion. Let us pray. Father God, Lord, we bow down before you. We acknowledge your holy presence. Puno nagasiling, may isa o kunduwa nga nagatipon sa imong ngalan, yara din ikaw Ginoo sa amon nga tunga. Lord, kilala ginamon ikaw amon nga manunuga. Ikaw Ginoo ang naghatag sa amon sa kabuhi. Even now God, you are our Creator. You are the Creator of heaven and earth. Padayon ikaw, Lord, nga nag-sustain sa amon nga kabuhi. Lord God, ginahimaya ka ginamon, kay ginapasalamatan, tungod Ginoo sa imo nga kaayo. Kagsubong naman nga adlaw, imo kami Ginoo ginpamata, kaga gin-extend ang amon nga tagsa ka mga kabuhi, Ginoo. Salamat sa imo katutong, salamat sa imo pag-ayo sa amon mga ginabatyag, salamat sa imo pagsabat sa amon nga mga prayers. Kagpadayon Ginoo, ikaw Lord nga nagatuytoy sa amon. Patawara kami Ginoo sa amon mga kasalanan, sa pulong, sa buhat, sa pangunahuna. Madamo kami Ginoo sa mga butang Ginoo nga hindi nakapalipay sa imo. Patawara kami, limpyuhi kami Ginoo. Paagi sa kamili nga dugo ni Kristo Jesus. Nga imo ginbayad Ginoo para sa amon mga kasalanan. Lord, sa siningat inion, nagapangaya kami, ikaw gid magaupod sa nagsatagsa sa amon Ginoo. Sa amon nga mga kauturan nga nagaupod sa pagsimba kapag alagad sa imo sa espiritu kag sa kamatuoran. We pray, O God, for our neighbors, yari diri Ginoo, kaupod namon. Salamat sa ilang mga kabuhi. Salamat sa imo Ginoo. Nga padayon ikaw Ginoo nagasustain sa ilang mga kinahanglanon adlaw-adlaw. Lord, salamat man Ginoo sang kaygayonan nga sa diin makatipon kami bisan pa Ginoo lain-lain ang amon Ginoo nga mga backgrounds, lain-lain kami Ginoo sa mga dinhalinan. Apang Lord, tinisali mo kami Ginoo sa pagkilala at pagsimba sa imo sa siningat inion tungod lamang sang hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Ang pangamuyo namon sa gihapon ikaw magpakamaayo bisan pa sa amon nga mga kauturan nga nagaupod sa online sa Facebook Live. Kapay ikaw magpakamaayo sa ila, kapay bang Ginoo mga kauturan namon nga nagapakari, ikaw Lord ang magahawan sa ila mga dalanon nga hindi Ginoo masablagan ang ila Ginoo pag-alagad kag pagsimba sa imo. We also pray sa mga kasimbahanan nga nagahiwat sa kasubong sini Ginoo nga mga worship services. Nagapray kami Ginoo kapay ikaw Lord ang magpakamaayo, ikaw Ginoo ang mag-bless. Lord, sa gihapon nagapangamuyo kami, continue to bless each and every one of us. Ini Ginoo nga lugar kapay ikaw Lord ang magpakamaayo,
We dedicate this place, O God, sa pagsimba kapag alagad sa imo. Hawani ni Ginoo, tapuga ang kaaway, even, O God, the forces of evil in the name of Jesus. Kag Lord, nagkapangamuyo kami, kapag ikaw Lord mag-aupot sa amon nga leader, sa Kainday Chris, sa patigayon sa ni Ginoong hidikoton. Suman sa imo alagad, kapag ikaw Lord ang mag-anoint Ginoo sa pag-deliver sang imo nagakaigo nga mensahe gikan sa imo mga pulong. Lord, we rely everything Ginoo, bisan pa ang amon Ginoo nga kaalam, hindi ini Ginoo makalabot ka, makatungkad sa imo nga kaalam. Gani Lord kabay, ang imo balaan ng Espiritu ang magatudlo sa amon sa sini Ginoo nga kaagawon. Lord, salamat sa mga fellowship Ginoo namon. Kag sa sini nga tinion, we pray, O God, kag ginadayo kagid namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manluwas ning amon pangamuyo. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. Amen. Amen. For our opening song, let us sing "To God Be the Glory." Let us sing the first, the second, and the third stanza. To God be the glory, it is His last land. So loved is the world, and it has His Son, who is His Lamb of death our sin, and open from the gate of all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory and praise He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the brightest of Father, who truly believes, let all men from Jesus apart and receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory with this He has done. Last stanza. Great things He has done, great things He has done, and great the rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and
This time we will be hearing the message from the Word of God to be given to us by Pastor Roberts. Good morning, everyone. Mayong aga. Mayong aga kit sa aton, no? Dunanad kita magmayong gabi. Tungod sa hiwat kita diri sa prayer meeting na to, no? Pero this time, this is our first service, no? Sa Alagdon Ministries. Meaning sa Alagdon, iligay nun word nga alagaron. Alagaron ang Ginoo to serve God. Okay? So, dalayaw kita ang Ginoo sa sining tinion. Kaga magatuon kita sa pulong sang Dios. Nga makita diri sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Kaga magabasa ako diri. Palihog lang mo ka sa inyong mga Bible, Colossians 3, 1 to 4. Sundalang palihog sa inyong mga mata. Okay, may mga electronics Bible kamo dira, welcome gid, no? May mga hard copies ng mga Bible. Kaga kun different version, okay lang, no? Ang akon nga basahon diri King James version 1611 nga version, okay? So magabasa ko diri Colossians chapter 3 verse 1 to 4, ang pulong sa Ginoo nagasiling, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Kabay ang Ginoo magpakamaayos sa iya mga pulong. Let us pray. Amay nga labing balaan, salamat ni Ginoo nga kabukas naman kami sa imo mga balaan ng mga pulong. And we need your Holy Spirit, O God, sa paghangop sini Ginoo. Lord, natagi kami Ginoo sa langit ng kaalam. Agod Ginoo ma-retain sa amon pangunahuna kay tagitusoon ang imo mga mensahe. Ilabi na Ginoo sa sini Ginoo nga mga panahon. We need your guidance. We need your word, O God. Gani, Lord, hambal ikaw, Ginoo, paagi sa imo alagad. Be our speaker this morning. Kagaya pangaya kami, Ginoo, sa imo Ginoo, nga pag-apin sa amon gikan sa kaaway, gapusa ang gahom sa kaaway, nga hana magpugong, hana mag-harm, o mag-distract sa sining nga hilikoton. Gina-offer ginamon ini sa ngalan ni Kristo Jesus, nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Good morning, kag advance Happy New Year. Kay 31 subong, no? 31. So, lain-lain kita nga mga pag-celebrate sa nga New Year. Kag kita nga mga diri sa Far East, sa mga Pilipino, ginasugata naton iniya sa gabi nga may ara kita nga medianoche. Kon pagkaon, pagsalo-salo. Kag ang iba niya nagasugata sa palupok. Amot sino sa inyo nagprepara sa mga palupok, no? Sa mga Chinese na yan nato nakuha. Kag iba niya dito sa Amerika nilaya nga New Year tapos nilaya kaon pagsalo-salo puti-prano pa sila ya nagahimo sa mga sa daylight, nagahampang pa sila ya football. Grabe, no? So, lain-lain, kita ya, nagatipon-tipon, nagahanda, kag nagasugata sa Ginoo. Ang iban, ginahulat gid ang alas 12, kag magpangamuyo. Ang iban nga mga Pilipino, may mga subdivisions nga nagatingog sila sa pagkaon. Kundi wala sa may nagaagi sa dalan, dira sa tunga kalsada may mga lamisa dira kag nagabutang sa mga lechon, nagabutang sa mga pagkaon kag naga-celebrate sang New Year, no? So New Year 2024. Kag importante ang pag-celebrate sa New Year, no? Kay nagaisip kita sang dinag-on o kun mga tuig, no, sa kabuhi naton. Kag kung naga-celebrate kita gani sang aton nga birthday, ginapat-ina naton kapila na ang birthday ko subong. Okay? So, ang New Year,
ginalista man ini. That is why may ara kita nga kalendaryo. Okay? Ang kalendar, nga Gregorian calendar, nagalin ini sa unang nga tiyempo nga ginapatigayon sa Roman Empire, nga nagsugod sila sa 2023 years ago. Pero tungod ang ilang nga historian, nagsala may discrepancy. Gin-base nila sa birth ni Ginoong Isos, ipaisol ina siya sa 4 years. Siling nila, si Kristo Jesus nabunag sa 4 BC. No? Ang BC before Christ, di ba? No? So, nagsala ang historian, pag-isip sang tuig 2023, iplasan mo na gali isang 4. No? Kag-amo ina ang tuig nga nabunag si Kristo Jesus. Ang iban nga mga tao, wala nagatuo sa kay Jesus. Pero ang aton nga calendar, as we celebrate New Year, nagalista sa tuig nga sa diin, gin-base ini sa birth ni Kristo Jesus. That is why, nag-celebrate kita sa December 25, although hindi na siya fact-gate or wala kita sang basihan nga amugid ina siya ang December 25 ang birthday ni Kristo Jesus. Pero gina-celebrate naton ang isa ka event, no, nga sa diin ang aton manluluwas, the Lord Jesus Christ, nabunag sa siling nga siling nga kalibutan. No? So, kung strict din naton ang paglista sang tuig, ang mga istorya nagabutang dira sa ginatawag nga mga tanda or for example BC or AD. Ang atong gali nga year dapat ni 2024 AD. Anong meaning sang AD? Anno Domini or Anno Domini sa mga Spanish nga pag-pronounce. Anno Domini dahil nagalin ang anyos, no? Mga 3 anyos, no? Year. Ang meaning galin sila is the year of the Lord. So magkuha kita ganit sa mga certificate given, no? On December 31 in the year of our Lord 2023. Amo dali na year of the Lord ang meaning sila. So gina-celebrate naton ang New Year nga ginatawag naton the year of the Lord. Okay. Kag kanami gid that our new year must begin with God. Dapat naton suguran ang aton nga new year nga kaupod naton ang Ginoo. Agud nga ang bilog na tuig, upod naton ang Ginoo sa aton nga pangabuhi. Siling diri sa Colossians chapter 3 verses 1 to 4, ginsulat ini ni Pablo. Tungod sa kada tuig mayara kita nga mga dapat i-retain, may dapat kita nga i-release, o may dapat man kita nga dumdumon mga kauturan. Di ba la? Sama-sami for New Year, anong ato nga ginahimo mayara kita nga mga bag-o o kung pagsugod, mga New Year's resolution. May ara mga pamatasan ang iban nga mga tao nga every New Year's Eve or sa December pa lang, nagapanghimos na sila sa ilang nga kabinet. Wala? Kag ang mga daan nga mga bayo, ginapain, hindi ko na ni hindi ko na ni pagsuksupon sa year 2024. Mga pre-love clothes, ipang-donate ko na ini. Di ba lang, nga mo sila? Hindi ko na ni hindi ko na ni gamiton, ini nga gamit, i-donate ko na lang. Dito sa may kliyente kami sa unas taga Batangas, tagiya sang Silpol Joyce Furniture. Singko nga furniture ang iyang nga negosyo. Kay demand sa ilagali ang furniture, kay ang ilagali dito yung nga trend or ilang nga culture. Every year, nagaili sila sa furniture. Grabe, no? Sabihin ko nga, ano ang reason or ang philosophy or rationale dira nga agi na ilisa ng furniture niya kay De Buenas.
nagasulot ang bag-o naman ko no nga maayo Ginoo nga maayo nga mga kapalaran o kon swerte kon islan ang ilang nga furniture. Kasi ko palami no. Kita natin niya sa Japan ang mga furniture ginabutang na sa dalan no. Kasi sinoda yang gusto ti ipuli nila. Amo na dito sa Batangas kinanglan may furniture nga business kakay ang mga tao nagailis ng furniture. Ang among nga furniture, gamay pa ni si Carlota. As masubong, amo gyapon ng set. No? Amo na guro nga wala tayong manggaranon. Okay. So, mga ano lang na, mga culture lang ina siya. No? So, kung i-base natin sa kamatuoran sa pulong sang Ginoo, wala ina siya. No? Wala na siya sa kamatuuran, kundi culture lang ina naton. Pero na may man nga bag-o ang aton furniture, di ba? Or may bag-o kita nga bayo every year. Siling diri sa Colossians chapter 1 hasta sa verse 2a, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Siling sampulong sa Ginoo, tinanglan naton sa bag-o nga tuig, there are things nga i-release naton or i-buyan naton. May ara ng butang nga dapat naton i-retain. Ang mga maayong nga mga butang, i-retain naton. Siling diri ni Apostle Paul. Siling ni Apostle Paul, ang aton i-retain, amo ang aton nga foundation. Ano ang foundation? Ang foundation sang Kristohanon nga pagtuo or Christian faith, amo nga si Kristo Jesus na banhaw. Amen? Kung may ara pa nga manami nga doctrine ang Christianity, or those who believe in the Lord Jesus Christ, amo ang kamatuoran nga si Kristo Jesus na banhaw. Lamo sa mga religion sa kalibutan. Pero ang ilang mga founders, even who they worship, napatay na mga kauturan. No? Ang Buddhism, si Buddha napatay, di ba? Ano pa gid? Kung ano pa dira nga mga may mga ginasimba na sila nga mga gods, napatay. Pero ang ato niya ginasimba, nabuhi. Amen? Okay, si Kristo Jesus, nabuhi. Kasi rin diri ni Apostle Paul, if you then be risen with Christ, kita gali, nga nagtuo sa kay Kristo Jesus, we were identified with Christ. The moment nga nagtuo kita kay Kristo Jesus, siling diri sa pulong sang Ginoo, naupod kita sa kamatayon ni Kristo. We were dead with Christ. Spiritually. Kung nagtuo kita kay Kristo Jesus, napatay si Kristo Jesus, ginlubong siya, ang aton man nga daan nga kabuhi, napatay upod sa Ginoo. That is why siling sa pulong sa Ginoo, therefore, if any man be in Christ, ano gani? He is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Siling sampulong sa Ginoo. Kung nagtuo ka gali kay Kristo Jesus, ang imudaan nga kabuhi, napatay na to. Kagsang si Kristo Jesus na banhaw man kita spiritually upod sa kay Kristo Jesus sa aton nga pagpangabuhi. But sa lingon nga, nagtuo kita kay Kristo Jesus, ang daan naton nga kabuhi, wala na to. For example, may isa ka tao, nadungan na ako dito sa barko, nga siling sang iya nga mga hinablos, ang ilang nga tiyo, ng lasinggiro. No? Lasinggiro ang ilang nga tiyo. Hindi niya maguntat, inom, tugtog nga, hindi siya malipong. No? Malipong din siya. Di ginatuwangan na nila, kag dalon sa balay. Kaya kung diin na siya mainom, digto na siya malipong. Okay. Kagsang ulihi, nagaugtas na ang iyang asawa, kay ang iyang kinitaan, ang iyang sweldo, gusto yan na lang iinom.
gusto na lang ipahubog, wala na gid siya sang ginahatag sa iyang pamilya. He was irresponsible. Kaga hindi na nimian ang iyang asawa kag iyang kabataan sa iyang ginahimo. And then one day, nakita nila nga may change sa kabuhi sining ilang tiyo, sa sining nga tao. Kay nagabasa na siya gali sa pulong sa Ginoo. No? There was somebody nga nag-share sa iya na nungod sa maayong balita sa kay Kristo Jesus, and he introduced Jesus Christ kag nagtuo siya kag sa amat-amat ang iya kabuhi. Nagnami, nagtinlo ng iyang pamayo, nag-amat-amat na untat ang iyang inom, kag sa muli naging responsible siya. Kag ang iyang nga itsura dignified na gid. Kag kung i-compare nila, nga atoya grabe itong iyang pagpahubog, kaniwang sa halawas, masakiton siya, kag ang iyang kwarta, wala iya ginahatag sa iya pamilya. Subong niya, very responsible na siya. Kag nalipay ang iyang panimalay. Kag siling sa iyang mga hinablos, ng istorya sa akon, ang amon nga tiyo, hindi na siya amo ang tiyo na amon siya. Lain na gid siya nga tinuga, no? But sa lingon, may change ang iya kabuhi na transform from this kind of person pagkadto sa isa ka person. Amo ina ang buot sa lingon ni Pablo nga we are risen with Christ. Kay napatay na tong atong daan nga kabuhi, ginlubong na tong daan nga kabuhi, kay nagtuo kita kay Kristo Jesus, ginbanhaw kita sa Ginoo sa bag-o nga kabuhi. That is why siling ni Kristo Jesus sa kay Nicodemo nga Pariseyo, you must be born again. You must be born again. Paano? Siling ni Nicodemo nga ma-born again, kay dako na ako, masulod ako liwat sa tiyan sa ako ni Eloy. Ina siya flesh nga pag-intindi or literal nga pag-intindi. Ang buot sa lingon ni Kristo Jesus, mabunag kita liwat spiritually paagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. That's why amo ina ang aton nga foundation, hindi naton pagkalipatan. Kag siling diri sa pulong sa Ginoo, kay nabunag na kita bago nga tinuga sa kay Kristo Jesus, we are risen with Christ. Siling diri ni Pablo, seek those things which are above. Hindi ka sa sining kalibutan. Kaya ang tao masako sa pagtulog diri sa kalibutan. Ano ang aton nga kaunon, anong aton makinanglanon, ano ang aton nga baklon, di ba? Nabisi na kita. No? Busy na kita sa mga butang sa sining kalibutan. That sometimes we have forgotten to look above. To look up. Nalipat na kita sa pagtangga sa Ginoo. One time nagkatok ko sa City Hall sa isa ka counselor, no? Kaga atutong iba ni mga counselors nagapilipon. Nagapalo up ko sa duta namon dito sa Piazza. Yang pangay kami bulig sa City Hall. Sino para istorya ka sa mga counselors. Pag abot na ko dito, damo-damo sa mga nagasulisit. Nagatangkas-tangkas ang mga solicitation letters sa mga counselors. Nagapuna ang isa ka counselor niya, grabe mga solicitation. Adlaw-adlaw diri ya pastor, adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw ang mga tao nagatangla sa politiko. Ang manambal sa isa ka counselor. Damo man na gani kwarta nga counselor, puro ubos siguro sa solicitation. Sa inyo pastor, di ba la? Hindi kita magtangla sa tao, kundi matangla kita sa Ginoo. May punto ang counselor, no? Ang city counselor natin. Nalipat kita, kaya sa aton kabisihon sa sining kalibutan, nag-focus na kita diri sa kalibutan, dapat naton i-focus ang mga butang niya para sa Ginoo, dito sa babaw. Tungod we are citizens of heaven since the beginning nga nagtuo kita sa kay Kristo Jesus. Set your affection, your focus on things above, not on things on the earth.
Kay kung amoy ning aton nga focus sa sining kalibutan, sometimes ma-disappoint kita. Diba? Kanami sa aton nga handog, may mga dreams kita, may mga ara kita, mga plano. Kung kaysa hindi naton 100% malabot. So, kung kaysa ka-disappoint, kagalahain ang imong buot. Pero kung pinsaron nimo, initanan mga butang malang ni sa kalibutan. Pinsaron natin ang mga butang dito sa langit, nagakadula kag kaupawan kita, no? Nagakadula ang aton nga mga negative feelings. Kay ini duta man lang, isa may mga ginaawayan kita diri sa duta, di ba? Isa masiling ka nga, botani, ako na lang na, pero masiling ka, atibayaan ko man gyapon sa duta. Di ba? Ang importante nga may katuan ka dito sa langit. No? Sakay Ginoong Hesus. So, i-focus naton ang attention naton sa mga butang nga langit nun. Ano abi ko ng aton nga focus? Pag-alagad sa Ginoo. Di ba? Deeper knowledge of Jesus. Ang aton nga kabuhi nga hindi makapasubo sa Ginoo. Holy living. Mga godly virtues. Tungod subong ang mga values sa kalibutan lain na gid. Why not abi hindi na kita dugangan tanan lang sang makontribute kita sa mga maayo nga mga virtues. No, alam no? Kung ang mga tao sa subong ng mga panahon maiya-iyahon, abi, let us try to become generous. Something we can contribute. Sino na ganin sila sa President sa America, sila niya, do not think what you can get from your country, but what you can give to your country. Amo man na siya, no? Anong aton ma-contribute bilang mga tumuluo ni Kristo Jesus sa aton nga pagpangabuhi, sa aton nga panimalay, domestic life naton. May holiness ayan dira sa aton nga social life, no? Sa aton prayer life, nga ma-share naton ang Ginoo sa iban ang aton nga witness. Okay, number 2, siling diri sa pulong sa Ginoo, Colossians chapter 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. No? May mga butang nga sa diin, hawiran naton ang atong foundation. Ang mga maayong nga butang, hawiran naton. I-retain naton. Pero may mga butang man nga dapat i-release. Ibuyan naton. May mga butang ko kaysa nga daw hindi naton pagbuyan. Diba? Sanin ako nang ako ng sapatos, hindi ko napalis na ganito ko sa ho, nagit ko. No? O galing, nagatukal-tukal na. Tikinang lang mo nagidilisan, i-release mo na. No? May mga hibubunot, ikaw sa una, may mga lahay ni kabuot, i-release na. Ibilin na sa 2023. Amen? Ibilin na ng mga, ano man to nga mga nagliligad, let the past be past. Ang aton himuon nga mag-focus na kita kung ano ang present and future. Hindi na naton tumaliwat. No? Bisan ano pa na naton nga balikid tani, no? Kung tani nag-amo ni, wala na to. Let us start anew. Kay kita nga mga tumuluo ni Kristo Jesus, ginhatagan kita sa Ginoo sa kayginan nga maka-start anew sa iya. Buyan na naton ang mga hindi maayong nga mga values, ang mga doctrines nga nasagap naton sa TikTok o sa social media, di ba? May doctrine subong nga ginatudlo sa social media nga hindi nyo na pagdumdumon ang inyong ginikanan. Amo na ginatudlo nila sa mga young people subong. Nga wala na obligasyon ang mga kabataan sa ilang mga ginikanan. Kung magtigulang na kay ginimo na nila ang ilay nga obligasyon sa kabataan. So wala na ulit doon ang mga kabataan. Wala na sa Bible mga kauturan. Sa TikTok lang na. Anong galing sining sa Bible? Sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Children, obey your parents, for this is right. That it may be well with thee, and that your life may be long on earth.
Siling sa Colossians chapter 6 verse 1, this is the commandment with a promise. Nga maglawig ang imo kabuhi. Kung i-honor nimo ang imo ginikanan. Di kung mag-honor ka sa imo ginikanan, hindi mo man saling kung mag-honor ka, ang ihatag nimo ribbon o kung medal. No? Ano kung mag-honor ka sa imo ginikanan? Hatagan mo allowance. Hatagan mo allowance. That's why mga kabataan, yung may mga income, hindi na magulat ka mangayo pang mga ginikanan, kaya mahuya na sila. Diba? Mahuya na ginikanan. Kaya nga, may pride ng bitang ng mga ginikanan, diba? Pero, may kinanglanon. So, kung gina-honor nimo ang imo mga parents, you are honoring God. Amen? Kasi lang sa Ginoo, subuin ni sa Ginoo. Ari ni sa Ten Commandments, honor your father and your mother that you may be it may be well with thee and your life may be long on earth. Naara ginaiya klaro-klaro gina. Ang sikreto sa malawig nga kabuhi, i-honor ang inyong mga ginikanan. Amen? So may mga false doctrine na nga ginatudlo sa social media, hindi na naton pag-i-retain. I-release na, buyan na, mga philosophies, mga kung ano pa dira nga mga empty tricks or traditions nga hindi maayo buyan na ina mga kauturan. Kag ikatatlo, siling diri sa pulong sa Ginoo. Before kumalipat, may ara gali nga mga pagpanudlo, no? Nga dapat buyan man naton. Pinabalang mga dapat himuon nimo ini agud maluwas ka. Agud nga mangin spiritual ikaw. Dapat kinanglan amo ginahimo himuon. No? Ang kaluwasan sining sa pulong sa Ginoo amo ang pagtuo sa kay Kristo Jesus. Siling sa pulong sa Dios, there is no name. Nga ginhatag ang Dios sa tao nga sa diin ang tao maluwas, but the name of Jesus. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, basahon na ko dire. Sa tupad lang ini sang libro sang Colossians. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ano sa diri sa pulong sang Ginoo? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Mga kauturan, the Word of God says, ang aton kaluwasan is not under the law of good works, nga point system. Nga kung himo ko sa maayo, may point ko. May himo ko mahatag ko sini sa limos, may point ko sa langit. May hasta nga point system. Nga the more points you have, the more chances of winning heaven. Amo na ginatudlo sa aton niya. Pero ang ginatudlo sa Dios sa aton, hindi makaluwas bisan pa damo kita sa good works. Kay hindi perpekto ang aton mga works. Sino ang perpekto? Si Jesus. Kaya kung nagtuo kita sa ginhimo ni Kristo Jesus dito sa cross, nga ginhalad niya kabuhi, bayaran ang aton mga sala, kaya nagtuo kita sa iya, sining sa pulong sa Ginoo, through faith, we are saved by the grace of God and not of yourselves. It is the gift of God. Gift ini. Sa Christmas naton, di ba, hatag kita gifts? May bayad ba lang gifts? Wala na yung bayad. Hatag na yung gift. Dulot ina sa Diyos. Pero kinanglan batunon mo. No? Ang gift, hindi mo ma-enjoy kung hindi mo batunon. Kag magsiling salamat gift. No? So, kadamo sa mga demands, mga point system, pero luyag lamang sa Ginoo ang pagtuo sa kay Kristo. So, nagtuo na kita kay Kristo, tungod kay Ginoo pud sa aton, magagwa na ina sa aton nga pagpangituo. Ang maayo nga buhat. No, resulta na ina sang aton nga pagtuo sa kay Kristo Jesus. That is why nagagwa ang fruit of the Spirit of love, peace, patience, long-suffering, goodness, meekness, gentleness. Amo ini ang bunga sang aton nga pagtuo sa kay Kristo Jesus. So kalimtan na naton ang mga butang, i-release na naton ang mga butang,
nga sa diin hindi maayo sa aton pagkangabuhi. Mga anger, wrath, malis. Isa din dito pala maintindihan nga ang tao gali nga may malis ang iya panguna-una bisan nagahimo ka sang maayo malain. Di ba? Kung pakauno nimo ang mga street children, ang iban ng mga tao nagasiling nga bawo kanami, tigid pakaon yung street children. Ang iba niya nga may malis siya sa panguna masiling nagapakita-kita lang na siya, no? Agud mabutang sa social media. May malisya sa panguna-una, di ba la? Likawan tanan na ang mga malisya. Ina pa lang mga overthinking. Nagapaminsan kita sa hindi maayo, hindi kali na maayo siling sa pulong sa Diyos. Punta tayo na natin ina sa New Year. Ang covetousness, bot sa lingon inang lang, ako lang tanan, makabi lang ko yung makabi. Covetous gali ina. Tiyo naman sa paghatag naman. Kasi rin sa pulong sa Ginoo, it is better to give, it is more blessed to give than to receive. Ginakapamo mo lang yung mga balatyagon, kung natagan ka, siyempre lipay ka. Pero mas malipayon ka kung ikaw ang naghahatag. Amen? Tirawib lang kung ikaw ang naghahatag. Kaya ka namigit. Ang mga kabataan, nga nawili na lang sa pagbaton sa mga ginikanan, ang tio naman sa paghahatag sa ginikanan, tilawin nyo bala. Tilawin nyo bala nga si nanay nyo o kung si mami nyo, nga kada aga siya ang nagaluto, kamo naman diluto this time. Nga si mama nyo, pero may nagapangugas pinggan, kamo naman hindi pangugas pinggan. Kamo naman di panglaba. Siling nila bala nga, gulatin mo ang iyong magulang. No? This New Year, gulatin natin, no, ang ating mga magulang nga imuon naton ang mga butang nga ila ginahimo kay masiling kagid mga kapoy gali kun mag-iloy kag mag-amay, no. Si Manong Nilo siya galuto. Abi gulatin natin si Manong Nilo bet. Hindi ba la? Namigid nga magkita naman ang maghahatag. Amo ini mga butang nga sa diin dapat naton i-retain, no? Ang mga maayo nga butang. Ang mga butang nga hindi maayo, buyan na naton ina sa 2023. Kaya i-welcome naton ang 2024 sa mga maayo nga butang. Number 3, kapag close kita diri, there are things nga i-retain naton, there are things nga dapat naton i-release, and there are some things that we must remember. Dumdumo naton. Ano sa diri sa Colossians chapter 3, verse 3 and 4? For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Ang daan naton nga kabuhi, napatay na to. Bag-o na ang aton nga kabuhi sa kay Christ, sa Ginoo. Verse 4, when Christ, who is your life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Amen? Some things nga dapat naton dumdumon nga napatay na ang aton daan nga kabuhi kag may ara na kita nga deposito sa langit. Ano ina siya? Kay nagtuo kita kay Kristo Jesus, ang balaan nga espiritu nagpuyo sa aton nga kabuhi. Amo ina ang deposit sang Ginoo nga i-claim naton dito sa langit kung dalo na kita sa Ginoo. Ang deposit gali amo ina siya ginatawag nga the seal of the Holy Spirit. Nga sa tion gali nga nagpangamuy ka, Lord, patawaran ako sa akong mga sala. Kag ginakilala ko, kag ginabaton ko si Kristo Jesus, the Lord Jesus Christ, as my Lord and personal Savior. Then the Holy Spirit will come. Siling sa pulong sa Ginoo, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang presensya ni Kristo Jesus ari sa aton paagi sa iya nga balaan nga espiritu. Kag ato gali ang may mga balaan nga espiritu nga nagbaton sa kay Kristo Jesus ginpang silyuhan sang Ginoo. May mga silyo na kita. We are sealed with the Holy Spirit. Amo ini ang deposit sa Ginoo ari nun sa aton. That is why makasiling kita, I am a Christian.
I am saved, I am the child of God, tungod hindi sa aton nga hinimo nga maayo, kundi paagi sa pagtuo natin sa kay Kristo Jesus. Giginsilyuhan kita sa Ginoo. Tandaan niyo na kung sino ang iya. No? Tandaan niyo na. Sunod diri sa pulong sa Ginoo. When Christ, who is your life, shall appear, shall he also appear with him in glory. May ara kita dream, may ara kita hope. Sila isang pulong sa Ginoo. Kaya kung mag-abot na si Kristo, when Christ shall appear, we shall appear with him in glory. Dalawang kita sa Ginoo, sa iya nga himaya. Wow! Hindi kita diri magstay sa sining kalibutan, mga kauban. Dalawang kita sa Ginoo, sa himaya. Promesa na sa Ginoo. That is why kinahanglan ibutang naton ang aton nga pagtuo sa iya. Damo kita sa mga natun-an sila nga kagahon. Amo ining aton nga dalon sa New Year. Something to be retained. Do not focus your attention on this earth. Set your affection on things above. Kag there are things to be released. Talikdan na naton to ang mga bad memories sa 2023. Kag i-remember naton nga sa ulihi ang Ginoo pagadalo kita sa iya nga himaya. Kung ang pulong sa Ginoo nagapagigambal sa imo sa sining nga tinion, mga kautoran, wala pa ikaw sa relationship sa kay Jesus Christ as our Lord, your Lord and personal Savior. Magapangamuyo ikaw ka magsiling, Lord, patawara ko sa akong mga sala, kag ginabaton ko ikaw sa akon nga tagipusoon. Kag kung ano man ang imo mga needs subong today, sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw nagtuo sa kay Kristo Jesus, siling sa Ginoo, the Lord Jesus will answer our prayers. Kag amo ining aton dalon para sa New Year, ang aton nga maayo nga relationship with the Lord. We shall begin our New Year with God. Amen? Kabay ang Ginoo mapakamaayo sa iyang mga pulong. Let us pray. Lord God, thank you so much, O God, sa imong mga reminders sa amon. Salamat, Ginoo, sa mga pulong. Uligi kami, Ginoo, nga manginhanda sa pag-atubang kung ano naman, Ginoo, ang pagdadalon sa 2024. We do not know what will happen tomorrow, but we believe and we know that you hold what is tomorrow. Ginoo, ginatugyan ginamon sa imo, ginasurrender ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus, ning amon pangamuyo. Amen. Thank you so much, Kit Pastor Sumugat, sa matahong nga pulong gid sa Ginoo. We start our New Year gid sa pagsalig kag alagad sa Ginoo sa siningan 2024. Sa siningan time, magkakato kita sa aton nga tithes and offering, magabalik kita sa aton nga pagpasalamat at pagtayo sa Ginoo pagi sa offering. May palibot ng si BBK ng box. Na-request natin si Pastor Sumugat sa pag-pray sa atin tithes and offering.
Ginoo, salamat gid sa imong nga mga blessings nga pasagahay sa amon, good health, sa mga Ginoo sa pag-ayos sa among ginabatyag, sa pag-sustain sa amon Ginoo nga mga trabaho, sa among Ginoo mga palangitan-an, mga businesses. Kag Lord, pinabalik namon sa imong Ginoo ini mga offering, ini Ginoo nga mga pagpakamaayo sa tanda sa pagpasalamat namon sa imong Ginoo. Kabay ni gamiton nimo Ginoo sa imong pag-alagdan sa pagpasanyag Ginoo pag-advance ng imong Ginoo nga kingdom Ginoo. Kag himaya kagid namon pakamayo ha Ginoo mga kamot nga nag-share. Kabay ka Lord magbalik Ginoo sang pilo-pilo nga pagpakamaayo kag mga blessings. Pasalamatan namon ini tanan sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo manluluwas. Amen. Blessings flow, praise Him while rejoicing in Lord. Praise Him while we heavenly Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Gid ka sa aton nga welcome and announcement, gina-welcome gid ang tanan nga ari subong. This is our first worship service kag last man nga worship service sa sini nga tuig. So kapasalamat kita sa Ginoo sa ari di tanan nga nagtipon di nagkadto. Kaso ato nga good morning no. Kananan kita nga nagatipon kita kung gabi for prayer meeting. Kapasalamat kita sa Ginoo sa sining opportunity nga nakatipon kita. Gina-welcome tagid ang ari di si Tito Erning Ernesto. Si Tita Cora Ariman. Good morning. Si Ma'am Margie kay si Tito Nilo upon si Athena Araman. Good morning. Good welcome si Mama Nina. Morning, Mai. Kagang sumugat family ay salamat gid sa Ginoo nga nagpadayon kita sa alagad kag pagsimba sa Ginoo. Kag sa siningat time magatindog kita tanan kag magkamustanay ta. Let us sing There's a Welcome Here. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. Oh, I love you, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Welcome gid sa tanan no. Salamat gid ka kalipay gid ko kag kita tanan nga nakatipon kita subong nga time kag welcome man kag good morning sa tanan nga ari di nga naga online kag maga-replay karon sa sini nga worship service. So naga-live kita subong gamit ang aton nga Facebook page sa last two group atong ginagamit sa subong aton nga Facebook page na. So ara man dai gina-share man sa aton nga GC. So sa tanan nga view karon, welcome gid ka good day sa tanan. So sa sininga time close kita sa aton nga pagsimba pagi sa pagkanta sa sininga kanta. There is joy in serving Jesus. Kag gina-request naton si Pastor Sumugat karon sa paghatag sa aton nga prayer and benediction.
and journey on my way. Joy that tears now every hour and every day. There is joy, joy, joy for Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I joy that His heart. There is joy, joy, joy that never shall depart. Joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. Joy in serving Jesus, as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. Joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned a wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. Pina-request kitang tanan sa pagtindog para sa ating closing prayer. Let us pray. Lord God, there is joy in our hearts. Tungod Ginoo, there is Jesus in our hearts. Tungod nga gintuuhan namon si Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Salamat kay Ginoo sa imo Ginoo dako nga paghigugma nga ginpadala nimo ang imo bugtong nga anak kag naghalat sang kabuhi dito sa cross. Lord, salamat nga nag-celebrate kami sang Christmas. And even, O God, sa New Year, nga sa diin, makasugod naman kami liwat, Ginoo, sa amon makabuhi nga upot sa imo. Kakabay, Ginoo, ikaw gid magabantay sa amon, sa sini Ginoo nga tuig 2024, ang amon mga dalanon, kabay ikaw Ginoo, ang magatipig, ikaw Ginoo, magaguide sa amon with your holy angels, mag-aapin sa amon. Kakabay, Ginoo, imong balaan, nga presensya, magaupot gid sa amon, sa amon nga mga decisions, sa amon Ginoo mga trabaho, sa amon Ginoo nga mga palangitan-an kag mga resources. Lord, kabay ikaw Ginoo magabuko sang imong pagpakamaayo Ginoo sa tagsa-tagsa sang imong mga tumuluo. Diri Ginoo sa sining pagtililipon, sining nga fellowship, kabay ikaw Lord magabless. Ikaw Ginoo magapalig-on. Ikaw Ginoo makapalambo Ginoo sang amon nga mga pagtuo kag mga kaayuhan sa kabuhi. Because this is your plan, O God. Suno sa imo mga pulong, your plan is to give us life, to give us eternal life. And while we are on this earth, we will have abundant life. Amo ini ang imo pulong Ginoo nga ginahuptan namon, ang imo mga saad. Kabay Lord nga mangin reality ini sa amon nga kabuhi Ginoo. We do not rely on people,
We do not rely on kings or anybody, but we rely our lives. We surrender na mo sa kay Kristo Jesus, the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Kabay ikaw gid magpakamaayo sa amon Ginoo sa sining Ginoo nga 2024. Bisan pa sa mga nabilin nga tinakna sining nga tuig. Kabay ikaw gid sa gihapon magapakamaayo ka magbantay sa amon. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with each and every one of us now and forever. Amen and amen. Good morning. Happy New Year, gid sa tanan. God bless you. Good morning. Ma'am, ako lang.